Wait. For today's vlog, we will head to Queenstown. Pero we will make stops along the way kasi transfer/tour ang binook natin for today's video. Later, explain ko sa inyo in detail ang tour na to. Anyway, we will be leaving Christchurch ng 5:30 AM. We will make a stop sa Geraldine. Tapos, quick coffee break sa Fairlie Bakehouse. After nun, we will make a quick stop sa Church of the Good Shepherd kung saan kita ang magandang view ng Lake Tekapo. Then proceed tayo sa Lake Pukaki. Pagkatapos naman nun, punta na tayo sa Hooker Valley to see Aoraki or Mount Cook ng malapitan. Dito rin tayo magla-lunch. Pagkatapos naman nun, we will make a quick stop sa Lindis Pass. Then punta tayo sa Jackson Orchard kung saan tayo mag-ice cream. And our last stop sa iconic na Kawarao Suspension Bridge. Whew! Ang daming stops! Kaya umpisahan na natin. Medyo may kamahalan ng tour na to kaya in this vlog we'll weigh in kung ang Lake Tekapo and Mount Cook tour and Queenstown transfer ay worth it sa wallet natin or kailangan siyang i-retingkit kung may mga dapat pang i-consider. Let the challenge begin! So ito na yung paano sasakyan namin, big trailer para ilagay yung mga gamit namin. Ayan, nasa good siya ng van. So nice. So, we made a quick stop dito sa Fairlie and ngayon kakape tayo and chocolate twist na bread. Ayan. So, may 25 minutes tayo dito and ngayon 9:36 na. Kailangan natin bilisan kasi baka maiwan tayo ng fans. Na dito, parang mata-mata na doon ang weather. Saktong lamig lang. Nandiyan na pala yung van namin. Sakto 9:40. Oh, okay. Guess that, eh? Just on your way in, I'm going to give you your lunch. Oh. Thing. Yan, may binigay sa atin na lunch. Ito na siya. Tanong, paano pa natin pagkakasyahin ito sa likod? Apple? Pero saging ngayon sa'yo. Tingnan natin mamaya kung ano naman ito. Alam mo nung... I love Chiki Kaya Travel. Nandito na kami sa Lake Tekapo and ito yung church. Pangalan ng church ngayon is The Good Shepherd Church. So we have 15 minutes to stay here. Ang bilis, no? Sana mas mahaba pa. So ito, dinap kami dun sa tabi ng church and then kailangan namin lakarin yung bridge. Yung nakitang bridge dun. Tapos dun kami ipipick up sa other side. Yan. Ang ganda ng church. Ang ganda ng lake. Ang ganda ng view. Ang ganda ng scenery. Grabe.
Ginawa ang The Church of Good Shepherd noong 1935. It's an Anglican church, considered one of the most photographed locations in New Zealand. And part din siya ng Heritage New Zealand. Papalit na kami ng bus. So, magkakross kami ng bridge. Ang dami ng tao dun sa Good Shepherd Church. Pero dun sa actual lake, yun sa likod. Konti lang. Pero, ang konti talaga ng time. Meron time to admire talaga. Parang, syempre, pipicture mo yung sarili mo. Ganyan. Pero kasi marami din tayong stops today. Kaya, yan. Anyways, ang ganda rin ng bridge na nadaanan. Ganda ng kulay ng tubig. Bawal. No jumping because it's shallow water. Ivan, anong pangalan ng lake? Lake Pukaki. Nandito tayo sa Lake Pukaki. Tapos may maganda tayong view ng Mount Cook. Medyo hazy lang yung weather natin today. Hindi malamig, hindi mainit. May cool breeze lang. Yan. So, ganda. Kulay ng tubig, oh. Tapos ang ganda rin ng cloud formation sa taas ng Mount Cook. Parang nagko-converge sila papunta dun sa mountain. Ganda. Ang ganda dito kasi sa bandang likuran kitang-kita mo na ang Mount Cook. Ito guys, nandito tayo sa Tasman River Lookout. Quick photo and video lang dito kasi maganda yung Mount Cook doon sa likod sa background. 5 minutes lang tayo dito. Yan yung mga footage, ang ganda. Dito, maraming mga hiking trails and isa sa pinaka-popular ay ang Hooker Valley Track which takes 1.5 hours one way or 3 hours balikan. Pero dahil we were only given 1.5 hours total dito, we can only trek for 45 minutes and dapat bumalik na kami after that. Another trail is Kea Point Track na paikot naman.
Kahit alin naman ang piliin, basta by 2:45 PM, nakabalik na sa sasakyan. Ganda ng glacier. Pero guys, hindi pa ito yung Mount Cook ha. Ang Mount Cook is, ayun, nasa kabilang side. Natatakpan lang siya ng mga puno dito at saka ng hill. Yan ang pupuntahan natin na mountain. Pero hindi tayo aakyat dyan ha. Pupunta na tayo sa viewpoint. Yan. So, dinala na namin yung aming lunch. Dahil gutom na kami. Yan, Kain na tayo. I like that it's flat. Bait naman nila, meron silang pa-lunch at hindi tinipid. Mukhang mahal. Nandito na kami sa Muller Lookout. So, hindi ko dito. Sa kanya po. Yan. Middle option to get here. Pwede kayo mag-book ng tour ninyo. Merong available sa Klook or kahit saan ng mga OTAs meron. Or pwede kayo mag-drive ng car. Mag-ride kayo. Pero mas okay na mag-join na lang sa mga tours para na lang hindi pa. Kami sa bridge. Nag-cross na kami. Ganda! Grabe! Dito yung glacial water. So, yung vapor na to sa mga melted na glaciers. Kaya iba yung kulay. Kaya, diba? Kulay, hindi mo maintindihan. Like, yung powder ko ganun. Ganda! Mukhang trail din to. Puntahan natin. Sinong mauuna sa aming dalawa? Kukunin niya yung trail talaga. Tapos ako meron ako nakita isang secret trail. Tingnan natin kung sino mauuna. Later. I think tayo ang nauna. Ang gaganda ng viewpoints dito sa Hooker Valley. Mostly flat naman ang lakaran dito. Open naman siya the whole year. Pero kapag winter, medyo icy and madulas ang ibang areas. They recommend bringing microspikes and hiking poles if winter season magpupunta dito. Also, kailangan mag-layer or mag-winter jackets. For more information, check the link in the screen right now. We booked this tour/transfer sa Klook. As of this recording, nasa 13,400 pesos ang presyo nito. Kasama na ang pack lunch and snacks.
pick up and transfer ride from Christchurch to Queenstown. And multiple stops sa mga viewpoints. Comfortable naman ang ride natin and may lalagyanan ng luggage. About sa luggage, nga pala, they only allow one big luggage. May additional na bayad if more than one ang dala mo. If plan mo ring mag-book nito, you may check the link in the description and get discount by using our promo codes upon checkout. That's TPT Klook 5 for up to 500 pesos off, minimum of 7,000 spend. Or the Poor Traveler Klook for up to 300 pesos off. No minimum spend yan. And can be used up to 5 times. Nagbabago minsan ang mga promo codes natin ha. To keep you updated, tipiters, you may check thepoortraveler.net/klook. Pero if transfer lang talaga ang kailangan nyo, you can check intercity.co.nz. Nagdidepende ang ticket price kung direct or may transfers or kung anong type of bus ang available. Huwag nyo din kalimutan guys na i-check yung pick-up point and drop-off locations before booking. May switch na mangyayari ng sasakyan. So, nandito kami sa Sir Edmund Hillary Alpine Center. Kaya nilipat kami ng sasakyan papuntang Queenstown. Maghihiwalay na po ang sasakyan. Kasi yung sasakyan namin, hanggang dito lang, babalik na sila sa Christchurch. Then, lilipat kami, yung mga galing naman Queenstown, na magde-dator lang dito, yun, doon kami sasakay, pa-uwi there. Diba? Kami na kami dadating doon, around 8:30 p.m.? Okay. 8 p.m. Okay. Well explained, Ivan. Quick stop over ulit for 15 minutes. Dito naman tayo sa High Country Salmon, kung saan makakita tayo ng mga nursery for salmon. Pwedeng pakainin, pwedeng makita sila, and pwede rin kainin sila. May cafe din. Siguro, ito try na lang natin yung mga salmon na nahuli dito. Smoke naman siya. Smoke na siya. Kamita ka rin, smoking. Nakaka-overpower. Pero masarap yung glaze, sweet. Parang may tuna rin siya sa gitna. Or salmon din yun. Salmon. Kailangan niya ng sauce. Padami yung And yun, may dalawa pa tayong stops na gagawin. Tingnan nyo guys! Kung gaano taas yung aakyatin para sa lookout. Last stop na tayo.
So, bili tayo dito ng ice cream. So, ice cream famous under dito. Pero yung mga fruit ice creams. Ayun yung mga binibenta nila dito. Peach, nectarine, malalaking sizes, yung mga long boxes nila. Depende sa fruit and size. Ayan. Ranging from $9, 20, and 60. Presyuhan. Bibili tayo isang box. So ito, bumili tayo 15 NZD para sa small box of peaches. Pero malaki ng box. Tapos ayan si Osh, nakapila siya dyan, bumibili ng ice cream. Sila together. Kailangan kasi 2 flavors. Sa naman, very end. Sayang, hindi tayo tumigil sa Kawarao Suspension Bridge. Binagalan na lang ni Manong driver yung sasakyan para masilayan natin. Pero based sa information online, dito ginagawa ang bungee jumping na equivalent to a 10-story building. Ayan, so we finally arrive dito sa Queenstown. So pinaka-highlight pa rin is yung mga viewpoint kung saan makikita ang Mount Cook and yung mga glaciers. Sobrang ganda. For me, kahit nasa 12,000 to 13,000 yung ginawa nating tour, worth it siya kasi ang dami nating napuntahan and magaganda lahat. Susunod na ang ating Queenstown vlog. Kaya if ayaw nyo mamiss yan, make sure na nakasubscribe ka dito sa channel natin, ring the bell beside it, and choose all para notified ka kapag uploaded na yon. If sa Facebook ka naman nanonood, don't forget to like and follow this page na rin. Kung meron kong questions, i-comment nyo lang below. Or you can also follow and message us on Instagram, X, formerly Twitter, and TikTok. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!